Welcome everybody. Parang marami pang mga batang wala, no? Nasaan na sila? Kamusta yung... May test ba ngayon? Tapos na? Baka hindi na baka hindi nagpasahan kaya nawala. Well, anyway. We're now down to yung ating last session para sa Galatians. And alam ko dapat today was supposed to be yung play sa baba, di ba? So, we're going to move it. November 4 na siya, so hindi next week. Kasi unfortunately, nagkaroon ng sakit 7 sa mga actors. So, nagkaroon ng foot and mouth disease, yung iba nagkaroon ng asthma. So, 7 sa kanila yung hindi makaka-act. So, they decided to move it sa November 4. Pero at least 7 pa rin yung number na binigay niya nung taong may sakit, di ba? So, on that day, manonood na lang tayo sa baba. And then next, don't forget yung dental mission natin on November 15. Tuloy na tuloy yan. So, it's going to be 1 whole day. So, lahat ng mga, kung meron sa inyo dito, ang registration natin is up to November 7. Starting tomorrow, magpapadala din kami ng newsletter sa mga bahay dito sa ating community. So kung meron sa inyo mga gustong tumulong sa pag-distribute, pero wag yung, hindi yung abot-abot lang ha, sana makausap natin sila para ma-invite natin sila sa mga activities natin. And December 2, wag niyong kakalimutan yung ating anniversary service dito sa baba. So, sa baba natin siya gagawin, hindi tayo dito. And yung mass wedding natin, Feb 13. Ilan sa inyo nakapunta nun sa silk screen training last Monday? Nakapunta ka? Ikaw rin? So, nakapag hands-on ka ba? So, sabi ko kay Christy, sana pag-practicing kayo at ituro naman yung pag-iba-ibang kulay na pinagsasama. Kasi si Nolly, hindi na siya nagpunta ba si Nolly? Okay. So, hindi na natin siya papapuntahin, pero on our own, pwede tayong mag-practice. Kasi ito yung isang skill na mas maganda kung lagi niyong ginagawa para pag dumating yung actual na, meron ng magpapagawa, hindi tayo doon palang nagpa-practice at pinagpa-practice natin yung tunay na project. And sabi ko nga sa kanya, magpabili siya ng tela kasi mahirap kung shirt ng shirt yung babanata natin. Dahil syempre, pag nagkamali ka ng print sa shirt, tapo na yung shirt na yon, di ba? Sayang naman. So, pag-practicean muna natin, sabi ko, yung mga cloth. Ilan sa inyo ang so far kompleto sa attendance? Ikaw, complete ka ba sa attendance? Hindi. Kompleto pa? Okay. Pero ilan sa mga complete sa attendance ang kompleto rin sa notes? Kompleto sa notes? Pero ikaw hindi ka complete, di ba? Complete ka sa attendance? Complete? Wow! So, ilan ang pinagkakautangan natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deka. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Pero kailangan, meron kayong isang linggo para habulin nyo yung mga notes nyo. So, next week, balik nyo sa amin to para ma-review namin kung ilan talagang qualified. Okay? So, para hindi kayo maghabol ng notes, I suggest today, medyo mag-notes na kayo. Diba? So, sino sa inyo nakakaalala ng topic natin last week? Ha? Fruits of the Holy Spirit? Sino nakakaalala kung ano yung mga fruits na yun? Okay? So ngayon, since nasa last chapter na tayo ng Galatians, hindi natin masyadong itatackle yung Galatians. Tatalon-talon tayo sa iba't ibang mga verses. So, para sa akin, saan pupunta, Bel? Ayun, kinuha mo yung book. Para sa akin, mas maganda yung topic today. Mas maikli siya ng konti. And last week, kung maalala nyo, si Paul, tinuturuan tayo na sabi niya,
kailangan nating mag-walk by the Spirit. Walk by the Spirit. Naintindihan niyo ba kung ano ibig sabihin ng walk by the Spirit? Ha? So, ibig sabihin ng walk by the Spirit, every day, kasama niyo siya bakit hindi siya sinabi na run by the Spirit? Ha? Bakit hindi siya sinabing run by the Spirit? Kasi kailangan, kayo ba kaya yung lagi na lang, sino sa inyo ang kaya na hindi kayo maglalakad, basta takbo lang kayo ng takbo lagi? Ha? Basta pag sinabi sa inyo, sige, go, bawal maglakad. Takbo lang, isa lang ang pace nyo. Kasi, kaya sinabing walk by the Spirit yan, kailangan yung pace natin lagi, it's something that we can sustain. Pwede natin siyang i-maintain. And alam niya, kung lagi tayong tumatakbo, mapapagod naman tayo, no? Di ba? Lagi kayo hinihingal. So, ang sabi dyan is walk by the Spirit. Ibig sabihin nun, we go at a pace na kaya natin, but at the same time, making sure, sinisigurado natin, lagi nating katabi yung Spirit. Bakit? Kasi, di ba, for example, ano pangalan niya? Hindi, ikaw yun, siya. Yung baby. Angelo. Okay. Kala ko, Angelica yung sabi mo. Angelica. Okay. Si Angelo. Kaya si Angelo, di ba? Pagka kunyari, hayaan mo lang si Angelo palakad-lakad dito, sigurado, katulad nung last week, nabaldog. Nabaldog siya. Lakas, tong. Tayo, parang ganyan din tayo sa buhay natin. Pagka tayo, we don't walk by the Spirit, sigurado, kahit na sabihin mo, hindi, believer na ako ng Panginoon eh. Mangyayari pa rin sa atin na mababaldog tayo ng mababaldog. During those times na nagkakaroon kayong temptation, di ba? Parang, I think, mga last month yata yun, o a month and a half, wala dito yung nadampot dito ulit nung barangay chairman eh. Dahil, ano mang nangyari dun sa baba? Nakabasag ng salamin ng may kotse. Dahil nagkarambula, nagkabatuhan siya ng bato. Di ba? Bakit? Kasi hindi nag-walk by the Spirit. Dapat pag yung mga ganun, kasi alam nyo yung mga taong nakakabuisit, yung mga taong perwisyo, patuloy yan eh. Kahit na maging Christian ka or hindi, lahat tayo nagkakaroon tayo ng mga problema. Nagkakaroon tayo ng mga pangangailangan sa buhay, nagkakaroon tayo ng mga tao sa buhay natin na parang tinetesting tayo lagi. Mga kaibigan na tinetrador tayo, mga kaibigan na kung ano yung sinasabi tungkol sa atin sa likod natin. Ito yung mga things na nakaka-test ng ating paniniwala. Kaya napaka-importante that we walk by the Spirit. Kasi pagkatabi mo lang na naglalakad yan, every time na magkakaroon ng temptation, uy, may magandang babae. O kaya, may chance para magalit. Meron ng loko sa inyo na gusto nyong bugbugin. Ang gagawin mo, madali kang kakapit. Diba? Parang si Angelo, kung kasama niya lagi nanay niya, nagbabantay sa kanya, kahit na hinahayaan siya dyan, pagka mahuhulog na siya, ang gagawin lang ni Angelo, kakapit siya kay Angelica, di ba? Ganun ang nangyari. Naintindihan niyo yun? Okay? So, yun yung tinuturo last week ni Paul. And last week, kinongclude din yun by telling us, sabi niya, bago niya i-end yung chapter 5, sabi niya, do not boast about lahat ng mga nangyari sa inyo. Dapat to ipakita natin through our lives. So, konting review lang at tayo pumunta sa page 144. Kasi pagdating dyan, meron tayong review pero meron din tayong question. So, sabi dito sa Galatians 5, sabi dyan, when you follow the desires of your sinful nature, pag daw tayo ay sumusunod sa mga kagustuhan ng ating makasalanang side, malinaw daw ang mga resulta. Sabi dito, ang resulta niyan, sexual immorality, impurity, mga malalaswang pagnanasa, idolatry, sorcery, hostility, yung mga pag-aaway, pag-iinggit, mga biglang pagsabog ng iyong anger, yung kagalitan, yung mga ambisyon natin na makasarili, dissension. Last week, hindi natin alam ang ibig sabihin yan, di ba? Dissension, hanggang ngayon, di pa rin natin alam. Sino sa inyo alam kung ano yung dissension?
Hindi na natin alam. So, hayaan na natin siya. Siguro hindi natin ginagawa yon dahil hindi natin alam yung ibig sabihin. Oops. Division, pagkainggit, pagkalasing, mga wild parties, at mga kasalanang katulad nito. Sabi ni Paul, sabihin ko sa inyo ulit, katulad ng sinabi ko dati, ng lahat ng namumuhay na parang ganito ay hindi makakamit ang karyaan ng Panginoon. So, how many sa inyo, yung number 1 question dyan, ang key dito ay we walk by the Spirit. How many sa atin ang walking by the Spirit? How many sa atin ang makakapagsabi that we are, nakalagay dyan sa number 1, ano ang key sa not living according to sinful desires? Alam niyo ba yung sagot dyan? Kanina ko pa sinasabi. Walk by the Spirit. So, ang susi, para makalayo tayo dito sa mga temptation natin is walk by the Spirit. Kung mag-walk kayo by the Spirit, medyo mapapalayo kayo doon. Sa baba niyan, nakalagay dyan, agree or disagree. Tignan nyo kung agree kayo dito, ha. When you are led by the Spirit, you are not under the law. Bell, agree or disagree? When you are led by the Spirit, you are not under the law. Ibig sabihin yan, pag daw kayo, tumanggap na kayo sa Panginoon, ibig sabihin, yung 10 Commandments, hindi na applicable sa inyo yun. Rodeline, ang tingin mo? Agree or disagree? Pag kayo ay tumanggap sa Panginoon, disagreement. Okay, thank you. Ngayon alam na natin, okay? So, ano Jovi, tingin mo? Pag ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, pag sinuko mo na yung sarili mo sa Panginoon, hindi ka na under sa rule ng 10 Commandments. Kulang ba tayo ng lapis, Jovi? Bel? Kulang? Wala? Ayan. Kukunan ka na ni Ate Janice. Agree or disagree? How many agree? Taas ang kamay. How many disagree? How many don't know? Wala. Okay? Ang tamang sagot ay agree. Next, there is nothing that walang hihilingin ang Holy Spirit sa inyo na labag sa 10 Commandments. Agree or disagree? Walang hihilingin ang Holy Spirit sa inyo na labag sa 10 Commandments. Agree or disagree? How many disagree? Disagree. How many agree? Okay? Kung titignan natin dyan, sa next page nakalagay dyan, as you probably figured out, both statements are true. Hindi tayo under the 10 Commandments. Kasi, ang pagka-save natin is already based on the death of Christ. Hindi whether or not sumusunod tayo sa 10 Commandments. Pero, yung Holy Spirit na kasama natin, walang ipapagawa rin yan sa atin na against the 10 Commandments. So, yung dalawa, they complement each other. We are saved not because sumunod tayo sa 10 Commandments, but because yung faith natin, binigay natin sa Panginoon. Pero ang Panginoon, wala rin ipapagawa yan sa atin na labag sa 10 Commandments. So, sa page 145, meron siyang sinabi diyang warning. Okay? Ang sabi diyan sa warning, ito, if you continue to live accordingly to your fleshly desires, you are not a real Christian. Kasi alam nyo, maraming mga tao na nag-rest na sila doon sa fact na, sige, Christian naman ako pwede na akong gumawa ng kahit ano. Ang totoo dyan is, kunyari, meron kang kasalanan sa buhay mo at patuloy kang, okay lang yan. Probably, dapat mong questionin sarili mo. Tumanggap ka nga ba sa Panginoon? Kasi ang hinihiling ng Panginoon sa inyo,
is 100% of yourself. And you might think, baka isipin nyo, grabe naman tong Panginoon. 100% talaga ng sarili ko ang hinihingi. Hindi pwedeng yung trabaho ko lang, hindi pwedeng yung love life ko lang, pati ba naman yung mga bisyo ko, hihingi niya? KJ ba siya? Wala ba siyang, ayaw ba niyang maging masaya ko? Di ba? But ang katotohanan doon is yung kabaliktaran. Gusto nga ng Panginoon na huwag ka na masyadong ma-stress sa buhay. Kaya sinasabi niya sa iyo, lahat ng problema mo, ibigay mo na sa akin yan. Lahat ng mga kasalanan mo, ibigay mo na sa akin yan. Ako nang bahala dyan. Sagot kita. Ganon ang nangyayari doon. Kaya nga sabi dito, if you continue to live according to your fleshly desires, then baka hindi mo pa naisusuko ang sarili mo. Ang ebidensya ng tunay na Kristiyano ay ang fruits of the Holy Spirit. At sino sa atin ang nakakaalala kung ano ang fruits of the Holy Spirit? Oh, by the way, so sa number 3, doon nyo siya pwedeng isulat. Fruits of the Spirit. Isulat nyo sa number 3. Nasa page 146 yan. By the way, kung hinahanap nyo yung sagot sa number 2, write down at least yung number 2 ay page 145. Nakalagay dyan, list down examples of walking in the flesh according to Galatians 5:19 to 21. Pumili kayo dito ng 3 salita na mukhang guilty ako doon. Dito, itong mga binanggit natin kanina, pumili ka ng 3 salita na mukhang guilty ka doon. So ngayon, alam niyo yung dissension. Sinabi na ni Angelo na yan pala yung disagreement. Hindi pag-agree. So pili ka. Meron ka bang sexual immorality? Impurity? Lustful pleasures? Idolatry? Nagpupunta ka ba sa mga mangkukulam? Sorcery? Hostility? Maangas ka pag inutusan ka ng nanay mo. Hostile yung ano mo. Mahilig ka ba mag-quarrel? Seloso ka ba? Kasalanan ba yung pagsiselos? Ha? Ay, ba't nakalagay dito? Ha? Oo, kasalanan ng pagsiselos. Eh, yung outburst of anger. Ano ba yung sabihin outburst? Alam mo yung burst? Pag yung lobo pumutok, shh! Yun ang burst, di ba? Tapos out. Pag sabihin nun, sa labas, pinaputok. Kasi merong inburst eh. Sa loob mo lang nagagalit ka, pero hindi mo maipakita. Pag yung mahilig ka magpakita ng galit mo, yan, outburst of anger. So, sulat kayo ng 3 dito, na tingin nyo mukhang dito ako guilty. Pagka marami kayo diyang gustong ilagay, pwede rin. Kunyari, si Adi pala, mahilig sa wild parties, di ba? Si Rodeline, nagda-drunkenness ka ba? Makasarili. Okay na. Sana naman, ito hindi nyo nakukopyahin dun sa ibang tao, di ba? Ha? Okay, magkopyahan kasi ito personal question na yan eh. Okay? So, next. Wala na? Oh, wala pa nasasagot. Ano ba yan? Baka abutin tayo alas 8 hindi. Alas 9 rito. Ito, ang dami naman, no? Basta nakakita kayong kama, kunin nyo lang yung nasa gitna. One word. Bell, tapos ka na. Ha? Wala ka napili? Meron, okay. Ikaw, Ash, tapos na? Hindi pa.
Hirap pagka nasa likod mo yung daddy mo, no? Joy, meron ka na? Ha? Ha? Sexual? Pwede yun. Lying. Wala bang lying dito? Ha? Sexual, balaswa. Okay, game. Nasa review pa lang tayo. Okay na? Okay. Next. Okay. Dito naman sa number 3, page 146, sabi naman dyan, sabi dito sa ating verse, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Ito, kopyahin nyo lahat to. Love. Sulat nyo dyan, love. Love. Tapos, joy. Lagay nyo dyan, joy. Peace. Ha? Hindi, pag sinusulat nyo, mas mas natatandaan nyo. Peace. Tsaka hindi naman kayo nagsulat ng nasa baba. Kindness. May patience pa pala. Goodness. Faithfulness. Gentleness. And self-control. Tapos, dun sa baba, bilugan nyo kung ano dun yung tingin nyong prutas nyo. Yun yung nakikita sa inyo. Pagka tinanong mo, yung katabi nyo, ano kaya dyan yung nakikita niya sa inyo? Ha? So, tingin nyo, yung number 4 nakalagay dyan, sa tingin nyo, have you grown in Christ likeness? Nag-improve ba yung ugali nyo mula nung nakilala nyo ang Panginoon? O mukhang walang pagbabago? So, pagdating doon, kunyari sa pag-respond nyo, yung sa kung paano yung mga reaction nyo doon sa mga circumstances sa buhay, meron na ba yung dati, dapat nagalit na ako dito sa nangyaring ganito. Pero ngayon, relax na lang ako. Katulad yung sa post-ad, yung sa negosyo namin, dati pagka natatalo kami sa mga bids, nagagalit ako. Pinapagalitan ko yung mga tao. Sabihin ko, bakit tayo natalo sa bid? Masyadong mahal yung binid nyo, bakit hindi kayo nag-check? Pero ngayon, pagka natatalo, hindi ko na sila pinapagalitan. Pinapaalis ko na lang sila. Hindi. Okay lang, relax lang, di ba? So, tapos na ba kayong kumopya? Ha? Kasi kailangan mag-exercise ako ng patience para sa inyo. Okay? So, sabi sa Romans 8 verse 9 to 11, nasa page 149 na tayo. Basahin nga natin ito sabay-sabay. But you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, not if anyone does not have the Spirit of Christ, parang ilan lang yung nagbabasa, no? Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit of life because of righteousness. Oh, naintindihan nyo? Hindi. So, ang sabi dyan, ngayon daw, yung mga katawan nyo,
hindi na dapat yan in the flesh, nasa spirit na. And kung totoo na ang spirit ng Panginoon ay nasa inyo na, dapat daw, not in the flesh ka na, you're already in the spirit. Sabi niya, pagka ikaw, wala ka nung spirit of Christ, hindi ka pagmamayari ng Panginoon. Sino kaya may pagmamag-ari sa inyo? Ha? Sino kaya may pagmamayari sa inyo kung sakaling hindi kayo pagmamayari ng Panginoon? Pipili ka lang naman sa dalawa niyan eh. Si Satanas ang may pagmamayari sa inyo. Kaya nga may tinatawag tayong kampo ni Satanas yan, di ba? So, yung mga iba, ayaw maniwala, hindi, pagmamayari ako sa sarili ko. There's no such thing. Eventually, malalaman nyo na you've always been Satan's or you've always been the Lord. Sabi dyan, if Christ is in you, then ibig sabihin niyan, yung katawan nyo ay patay na dahil sa kasalanan. But, ang spirito ay buhay dahil sa righteousness. Dapat daw, yung mga sarili natin pagnanasa ng katawan, yung mga pangailangang katawan natin, pinapatay na natin yan. Dahil alam natin na ang spirito ng Panginoon ay nasa atin na. So, sabi dyan sa baba, how is the Holy Spirit identified in these verses? Ano sabi niya dyan? Spirit of God and Spirit of Christ. So, yun yung sagot dyan. Spirit of God, Spirit of Christ. So, eto, true or false ulit, nakalagay dyan sa baba. Kung kayo ay if you belong to the church, ibig sabihin yan, kayo ay membro ng isang simbahan, ibig sabihin ba nun, the Spirit is in you? Agree or disagree? Ha? If you belong to the church, then you belong to Christ. Ha? Yes? Tingnan natin. If you are baptized, then you belong to Christ. Agree? If you have the Spirit in you, then you belong to Christ. Ang sagot dito, if you belong to a church, you belong to Christ? Disagree. Hindi dahil pumupunta kayo ng simbahan, ibig sabihin nun, pag may-ari ka na ng Diyos. How about yung baptism? Pag nagpabaptize ka, you belong to God. Agree? Disagree? Disagree pa rin. Kasi, yung pagpabaptize, pwede mo naman i-fake yun eh. Di ba? Meron na nga dyan, kakabaptize lang, after 1 week, gumagawa na ulit ng kasalanan. Di ba? Pwede ka magbaptize for show. Pero, yung number 3, na kung yung Espiritu ng Panginoon ay talagang nasa inyo, then yan, agree. Then truly, you belong to Christ. Nakalagay dun sa baba, the Holy Spirit comes into your heart the moment you believe in Jesus as your Savior and Lord. Hindi yan, kung kailan ka pumunta ng simbahan or kailan ka nagpabaptize, pupunta na siya sa iyo. Nasa sarili mong pagtanggap yan. Pwede kayong pag-aralin sa isang Kristiyanong paaralan. Pwede kayong mag-Bible study araw-araw. Pero kung sa utak nyo lang nilalagay yan at ito yung nagiging nananatiling kaalaman, walang mangyayari sa atin. Kailangan nilalagay nyo sa puso at nilalagay nyo sa buhay nyo itong mga natututunan nyo. Sabi dito, when you accept Jesus Christ into your heart, the Holy Spirit, who is the Spirit of Christ and who is the Spirit of God, will dwell in you. So number 6, sabi dyan, read aloud John 16 verse 5 to 10. So eto yon, para wag na kayo mahirapan. Okay, nababasa niyo naman siya, no? 1, 2, 3. But now I am going to Him who sent me. Teka lang. Sige, dito muna tayo.
I have said these things, but very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. When he comes, he will prove to the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. About sin, because people do not believe in me. About righteousness, because I am going to the Father where you can see me no longer. So, ang sinasabi dito ng verse na to, ito may mga kailangan kayong isulat dito Kasi sabi dito sa number 6, bakit yung Holy Spirit pinadala sa ating mga believers? Sabi diyan, para sa iyong kapakanan na ako ay aalis. Sino nagsasabi nito? Si Jesus. Kasi alam nyo, ang sinabi ni Jesus noon sa kanyang apostles, sabi niya, alam nyo, may bad news ako sa inyo. Bukas, huhulihin na ako ng mga kawal. At ako'y ipapako sa krus. At ako'y mamamatay. So, nalungkot ang mga disciples. Kasi nalaman, paano na kami? So, ang sabi ni Jesus, huwag kayong mag-alala. Kasi alam nyo ba, pag ako ay hindi umalis, ang advocate ay hindi makakapunta sa inyo. Anong ibig sabihin ng advocate? Advocate, parang ibig sabihin yan, abogado, tagapagsalita. Okay? Lagyan nyo yun, advocate. Tagapagsalita. Ano ang advocate? Tagapagsalita. Yan ang representative nyo. Sabi niya, ang advocate, ang tagapagsalita ay hindi makakapunta sa inyo. Pero kung ako'y aalis, ipapadala ko siya sa inyo. Pag siya ay dumating, sino ang dumating, Bel? Yung advocate. Pag dumating yung advocate, eto na yung sagot. Papatunayan niya na mali ang mundo tungkol sa kasalanan at righteousness at judgment. So, sulat nyo dyan, papatunayan niya, kasi ang sagot dyan, why was the Holy Spirit sent to us believers in Jesus Christ? Para patunayan niya ang pagkakamali ng mundo. So, ang Holy Spirit, yan ang kapalit ng Panginoon. At ang hindi naintindihan ng Panginoon, ang hindi natin naintindihan, ay mas powerful ang Holy Spirit ngayon. Kasi dati, si Jesus, unang-una, He was just in human flesh. At, since nasa isang body siya na physical, si Jesus dati, isa lang siya. Ngayon, bawat isa sa atin, ang Panginoon ay nasa loob natin. Dati, kasama lang siya. Ngayon, nasa loob nyo na. So, tayo, ini-empower tayo ngayon ng Panginoon. Kumbaga, si Darna, kilala niyo si Darna, di ba? Pag kinakain niya yung bato at sumisigaw siya ng, ano nangyayari sa kanya? Na-empower siya. Di ba? Na-empower siya. So, anong mas gusto nyo? Hindi, pero kahit hindi na yung mga lalaki. Kayo mismo yung may power o yung kasama nyo lang ang may power. Siyempre, iba pag kayo mismo yung empowered. Di ba? So, yan yung sinasabi niya dyan. So, number 7, sabi dyan, what truth make it possible for every believer to live the Spirit-filled life? Okay? At ang sagot dyan is, we are filled with the Holy Spirit. Okay? Posible na mabuhay tayo na Spirit-filled because pinadala ng Panginoon sa atin ang Holy Spirit na nasa atin. And for some of us, parang napakahirap intindihin yun, no? Kasi may sarili tayong pag-iisip, eh. Pero nandito rin sa atin yung Holy Spirit.
Parang hirap niyang intindihin. Tapos sabi dyan, sa page 149, sabi dyan, ito kung makikita natin to, sabi dyan, what fills you, controls you. At nagalagay sa page 149 na kung kayo daw, inom kayo ng inom ng alcohol, eventually, mapupuno kayo ng alcohol, at ang mag-iisip para sa inyo ay hindi na kayo. Yung alcohol na. Kasi kaya kinabukasan, ano nangyari sa inyo, pag meron kayong ginawa, katulad dati, nung ako'y hindi pa, pag ako'y nakakainom ng alcohol, kung ano-ano yung ginagawa ko. Minsan, hindi ko na maalala kung ano yung nangyari sa akin kahapon. And sometimes, ito yung mga bagay na pinagsisisihan nyo. Di ba? Minsan sabihin nung Jan, kahapon, grabe ka, ang lakas mo, kung ano-anong ginagawa mo, sinasaktan mo kami. Sabi ko, ginagawa ko ba yan? Oo, kaya ang kulit mo, no? Lahat ng mga tao, binabatukan mo kagabi. Munti ka na nga namin bugbugin, papatulang ka na sa amin na namin, kung di ka lang lasing eh. Di ba? May mga ganon. Di ba? So, ang kumokontrol sa akin nun, hindi Holy Spirit. Spirit of alcohol, di ba? Ibang spirito yun. So, ang tanong dyan is, tayo ba, na-surrender ba natin yung sarili natin ng buong buo at kumpleto sa Holy Spirit? So, sagutin niyo yan dyan sa page 149. Nakalagay dyan, the question is, are you surrendered wholly and completely to the Spirit? Yes or no? Sabi dyan, if not, nakita niyo ba? What is keeping you from giving over the control of your entire life to Him? Ano pa ba ang kailangan niyong marinig or ma-experience para talaga masurrender niyo yung sarili niyo? Bakit ang tigas-tigas niyo pa? So, isulat nyo in not less than 500 words kung bakit. Kung sakaling hindi pa. Para sabihin nyo, sige na nga, yes na lang. Yes, 3 letters lang eh. Pagka no, kailangan 500 words. Bakit? Tapos papirmahan nyo sa inyong mga magulang. Ha? Hindi. Joke lang, joke. Lagay nyo lang dyan kung bakit hindi pa. So, huwag kayong tumingin-tingin sa mga katabi nyo kung sino yung nagsusulat pa dahil alam nyong no yung sinagot niya. So, eto, pinapakita natin dito, 3 klase daw ng tao. Merong natural man, may spiritual man, at saka merong carnal. Ang carnal, nanggagaling yan sa word na karne. Anong ibig sabihin ng karne? Flesh. Okay, flesh. Kaya carnal. Ito, ang sinasabi dito, ang naturally daw, itong H, anong ibig sabihin ng H? Hindi yan H, upuan yan. Okay? So, hindi magaling yung artist, kaya nagmukha lang siyang H. Etong plus, ano yan? Ayan. Ito, ang upuan, yan ang trono. Sino ang naghahari sa inyo? Sino ang nagme-make ng mga desisyon? So, etong cross, yan si Christ. Ang E, ikaw yan. That's your ego or ikaw. Pagka daw natural man, itong mga tuldok na yan, yan yung mga various interest mo. So, etong bilog na to, yan yung buhay mo. Pagka ikaw, naturally daw, ang sarili natin, automatic, ang default natin, si Kristo wala sa buhay natin yan. Ang nasa buhay lang natin lagi is yung mga things kung saan tayo interesado. Sa trono nyo, sino nakaupo? Kayo. Kung gusto kong kumain, kakain ako. Kung gusto kong may nakita akong babae, maganda, interesado ako sa kanya, hahabulin ko siya.
Yan ang natural man. On the other hand, pagdating naman dito sa carnal, ito yung buhay mo, si Kristo, tinanggap mo na. Sabi mo, okay, I accept Jesus as my Lord. Pinasok mo siya sa buhay mo. Unfortunately, maraming mga Kristiyano na ang trono nila, hindi pa rin nila pinapaupo ang Diyos. Sabi nila, okay, naniniwala ako sa Diyos. Pero, naniniwala ako na dapat, sarili ko pa rin ang nagdedesisyon. Ang mga activities niya, mga things na nag-interest sa kanya, andyan pa rin sa buhay niya, yun pa rin yung ginagawa niya, kalat-kalat pa rin. Ang spiritual man, ang ginawa niya, bumaba na siya sa trono. At sinabi niya sa Panginoon, Lord, I surrender myself to you. Alam ko, mahal mo ko, at alam ko, you know what's best. Because ikaw, nakikita mo ang future, nakikita mo kung anong pinakamaganda para sa akin. Since ako, nagtitiwala ako sa Panginoon, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Ang mga interest ko, well-balanced. Bakit? Kasi Panginoon ang nagsiset niyan, hindi na ako. Okay? So, pagdating dito sa tatlong to, sa tingin mo, page 150, sino ka kaya dito? Natural? Spiritual? Or carnal? Carnal, ibig sabihin, tinanggap mo na ang Panginoon, nasa buhay mo siya, nagba-Bible study ka, pero wala ka pa dun sa point na talagang, Lord, ikaw nang bahala. Kung gusto mong magpastor ako, magpapastor ako. Kahit na it doesn't make sense na i-give up ko yung mga negosyo ko. Susunod ako sa iyo, blindly. Kasi ikaw ang hari ko, ikaw ang nakaupo sa trono ng buhay ko. Yan ang spiritual. Ito, tinanggap mo siya, pero ikaw pa rin ang nakaupo. Sinabi sa'yo ng Panginoon, every time pagdating dito, every time nakakita ako ng babae, pagpipray ko yun, Lord, siya ba ang para sa akin? Pag sinabi ng Panginoon, hindi. Ang ganda-ganda niya, Lord, talaga bang hindi siya? Hindi. Okay. Pagka tumatanggap ng trabaho, sabihin na, kunyari, base mo lang, okay to Lord, lapit. Gandang sweldo. Pag sinabi ng Panginoon, hindi yan para sa iyo. O sige, yan ang spiritual man. So, number 8, on page 150, sino kaya kayo dito? At, nakalagay dyan, why do you say so? Bakit mo nasabi yan? Kung may oras kayo, basahin nyo tong text na nasa baba. Nasabi dyan, nagsimula lahat tayo bilang natural man. Lahat daw tayo, dyan tayo nagsimula. Wala sa ating pinanganak na paglabas natin, nakataas na yung kamay. Tapos sabi, praise the Lord. Diba? Usually, nagkakaroon ng searching sa buhay natin. Usually, lahat tayo, pinanganak tayo makasalanan, wala ang Panginoon sa atin. Okay? Okay na kayo dito? Yung susunod dyan, page 151, basahin daw natin yung Ephesians 5, verse 18. At ano daw ang inuutos sa atin dito? Tapos na sila, Jovi? Kopya din? Okay. Basahin nga natin to. Do not be drunk with wine, because that will ruin your life. Instead, let the Holy Spirit fill and comfort you. So dito, anong inuutos sa atin dito sa verse Ephesians 5 verse 18? Ito lang ang sabi dyan. Let the Holy Spirit fill and control you. Yan ang kopyahin nyo. Because ano na? May 19 ba? Wala namang 19? Oh, number 9. Yeah, number 9. Sabi dyan, di ba? What are we commanded to do? Ang command sa atin is let the Holy Spirit fill and control you.
Mhm. So, makikita niyo dyan sa number 10, sabi dyan, are you filled with the Spirit? Number 10, mabilis lang, yes or no lang, no? Number 10, yes or no? Sabi dyan, kung kayo ay hindi sigurado, then perhaps panahon na para maging. Kung gusto nyong mapuno with the Spirit, you can do so by faith. Trusting that God will fill you with the Spirit because it is His will that you be filled. Kasi alam nyo, na pag ang sinabi sa Bible is be filled with the Spirit, then hindi nyo na kailangan tanungin, ito ba talaga ang gusto ng Panginoon para sa akin, na mapuno ako ng Spirit? Definitely, yes. Gusto ng Panginoon na mapuno tayo ng Spirit, kaya niya kinocommand yun dyan. So, wag nyo nang tanongin siya, hindi ako sigurado kung yun nga yung will ni God para sa akin. Eh. Di ba? Sigurado yun. So, ilan ba sa inyo ang nagsabi na hindi ako sure if I have the Spirit? Meron? Sino ang sure na wala sa kanya ang Spirit? Sige. Before we continue, last 2 slides na lang, matatapos tayo agad. Can we all just stand and pray itong prayer na nandito sa atin? And sa akin siguro, wag nating basahin lang siya. Hindi, tayo tayo so we can pray. Kung sakaling meron man lang kayo kahit konting duda sa sarili nyo on whether or not talagang natanggap nyo na ang Panginoon, natanggap nyo na ang Spirito para punuin kayo. Kung meron kayong konting duda, then I invite you to pray this prayer with us. And makikita niyo yung prayer sa page 151. And alam ko, binabasa lang natin siya. But every word na babasahin natin dito, bawat salitang babasahin natin, itry natin siyang namnamin. At try natin na itong imbitasyon natin sa Panginoon at sa Kanyang Holy Spirit na manirahan sa ating buhay, seryosohin natin ang pag-iimbita sa Kanya. At alam ko, maraming times na parang ang buhay ay nakakapagod. Sino sa inyo ang nakakaramdam ng gano'n? Parang nakakapagod yung buhay. Ang hirap na lang na kailangan sobrang pagtatrabaho, na dami nyo kailangan gawin to make sure na yung kinabukasan nyo ay secure. Di ba? Ang hirap ng gano'n, no? Lalong-lalo na karamihan sa atin dito, either underage or overage. So parang pagka underage ka, parang nakikita natin dito sa Revelation Church, ang dami dito, mga sobrang bata pa nila, pero yung exposure nila sa mga problema ng lipunan, it's so true. And actually, yung doon nga sa pinag-aaral, sa school namin, sinabi ko nga sa kanila, kasi yung teacher ko, nag-aaral kasi ako ng counseling, and sabi niya, pagka daw mga bata ang kina-counsel, dapat daw maximum 1 hour. Tapos yung tinanong ko siya, Ma'am, ang ibig sabihin ba ng bata, less than an hour, nakakausapin mo sila? Ang mga anong age yun? Pagka daw 14 years old and below, hindi raw nila kayang makipag-usap at makinig ng more than 1 hour. Sabi niya, sometimes 20 minutes lang yan. Overloaded na yan. And nung sinabi ko sa kanila na nag-purity talk tayo, sino sa inyo nag-attend ng purity talk? Diba? Ikaw, nandito ka ba ng purity talk? Okay? Nang 1 whole day, sabi niya, ano? Isang buong araw, sineminar mo siya. Walang naintindihan yon. Sino sa inyo may naintindihan ng purity talk? Ikaw, may napulot naman kayo. Yun nga sinabi ko, mukha namang nakaintindi sila. Tapos pinakwento niya, ano ba yung situation nila? Sabi niya, saan ba sila nag-aaral? Sa mga public schools ba yan? And sabi ko, yes. Mostly, marami sa kanila nag-aaral sa public school.
Yung iba mga hindi nag-aaral, sabi niya, then, they will mature earlier. Kasi sa napakabatang edad nila, na-expose agad sila sa labas. 'Di ba? And sometimes yun yung feeling natin na parang pag tayo in control, napakahirap. Kaya nga sabi ng Panginoon, 'di ba, cast your burdens upon me. Bigay mo sa Kanya lahat ng problema nyo. So let's just pray this. Our loving Father, pakiulit. I desire to do your will for my life. Because I believe that you love me. And desire only the best for me. Please fill me with the Holy Spirit. As you commanded me to be filled. By faith, I thank you that I am now filled by the Spirit. Based on your promise that you will answer my prayer in accordance to your will. Help me to continually be controlled and empowered by the Holy Spirit. By your grace, I choose to do your will for my life, moment by moment, as your Spirit empowers me to do what pleases you. I ask this in Jesus' name. Amen. Okay, you may be seated. At dito, kung sakaling hindi nyo naintindihan kung ano yung sinasabi nyo, dahil ang sinasabi dyan, na tayo ay naghahangad na gawin kung ano ang kagustuhan ng Diyos. Dahil tayo ay naniniwala na ang kagustuhan niya para sa atin ay the best para sa atin. Hinihiling natin na tayo ay punuin niya ng Holy Spirit dahil ito'y inutos niya sa atin na tayo ay maging filled by the Spirit. Nagpapasalamat tayo dahil sa Kanyang Spirit at naniniwala na sasagutin niya ang ating mga dasal ng oo according to His will. Kasi alam nyo, pag nagdadasal tayo, pag sinusurrender natin yung sarili natin sa Holy Spirit, even yung dasal natin nagbabago. Dati, naalala ko, every time na nagdadasal ako, wala na akong dinadasal kundi provision. Lagi na lang na pera. Laging, sana magkaroon kami ng magandang bahay. Sana itong mga taong to, ganyan. Ngayon, pag filled ka with the Spirit, nagbabago yung mga dasal mo. Ang pinagdadasal mo, minsan, like one of my prayers, ang pinagdadasal ko, either ibang tao, or pinagdadasal ko na sana maging mas loving ako. Kung maipagdasal ko man, na sana magkaroon ako ng more clients, more business, it's because mas gusto kong makatulong sa ibang tao. So, minsan tayo yung binabago. So, ayan. Next, number 11, sa next page. Sabi dyan, now that you are filled with the Holy Spirit, ano ang parte mo sa pamumuhay ng Spirit-filled life? At sabi dito, as we have the opportunity, let us do good to everyone, especially to those who are of the household of faith. Ito lang ang verse na kinuha natin galing sa Galatians 6. At dito, naniniwala ako dito. Nang sabi dyan, kopyahin nyo lahat ng red, ang parte nyo is do good to everyone. Hanggat may nakikita kayong opportunity na makatulong kayo sa kapwa, tumulong kayo. Minsan may mga times, pag kunyari nakikita mo, ay nako, baka naman hindi totoong ganyan. Baka naman nang 1, 2, 3 lang yan. Hayaan mo ng Panginoon doon. Kung kaya mong tumulong, tumulong ka. Pero huwag ka naman magpapaloko. Kung sigurado kang hindi totoo yun,
Huwag kayong magpaano. Like, may mga alam ako nang hihingi. Sabihin na, yung tatay ko kasi inatake sa puso. Pwede bang makahiram ng pera? Yung pala, inatake sa puso 5 years ago. Patay na pala. Ngayon lang nanghingi. Pero hindi naman siya nagsisinungaling kasi talagang inatake naman talaga sa puso. Wala naman siyang sinabing ngayon eh. Di ba? So may mga ganun. So hanggat maaari, at sinasabi dito, lalo na yung mga tao in the household of faith. Kaya nung nalaman ko nga na may nasunugan dun sa, Doña Maria, tinanong ko, baka may mga taga-revelation dun na, meron? Sino? Wala naman. Diba? So, nasagot niyo na ba yung number 11? So, nakalagay dyan sa baba, we are called to respond by doing good to people, especially our brothers and sisters in the faith. So, last slide. Sa page 156, meron dyan tinuturo. Actually yan, ito, tinuturo dyan lagi yung prinsipyo, the principle of inhaling and exhaling. And sabi dyan, sa pang-araw-araw natin, as we walk by the Spirit, tandaan natin yung principle of inhale and exhale. Anong inhale? Inhale. Hinga paano? Palabas? Papaloob? Papasok. So, subukan nyo nga mag-inhale. Pag-exhale. Okay? So, ang ibig sabihin daw niyan, kayo ba kaya nyong inhale lang, hindi kayo nag-exhale? Kaya nyo bang exhale lang? Diba? Pwedeng bang inhale and then hold your breath? Pwede for a certain time, but kailangan lalabas din yan. So, tandaan nyo, pag nag-exhale tayo, ibig sabihin ng exhale is confess our sins to God. Lahat ng mga kasalanan ilabas nyo sa Panginoon. So, pagka kunyari, nakalimutan, ano nga ba yung walking by the Spirit? As you walk, di ba, habang nabubuhay ka, nag-i-inhale at saka nag-exhale tayo. Exhale nyo lagi yung mga kasalanan nyo sa Panginoon. And in yung inhale naman, nakalagay dyan, sa page 156, inhaling is humbly asking God to fill you once again with the Spirit. So sana every time na nag-i-inhale tayo, naaalala natin yung need natin, yung ini-inhale natin, dapat Holy Spirit yan. Lalo na, pagka kunyari, naiinis ka, may sinabang hindi maganda sa inyo, meron akong preach na hindi nyo nagustuhan, anong gagawin nyo? Exhale. Tapos, so yung kasalanan, lumabas. Kasi pag kinukonfess mo sa Panginoon, pinapatawad yan. And then, inhale ka. You're asking God, fill me once again with the Holy Spirit. Nagets niyo yan? So, that is our topic. Nakalagay dyan dun sa number 1. Take some time, examine your life. Ask God. Tignan nyo ngayon, page 157. Bel, nasa yung book mo. Basahin yun sabay. Take some time, examine your life, ask God to reveal anything that might be displeasing to Him at hindi consistent dun sa Kanyang salita. I-confess mo sa Kanya lahat ng mga maling ginagawa nyo na sana ipakita mo sa akin yung mga bagay na hindi kayo natutuwa. Number 2, i-share nyo yung katotohanan about living yung spirit-filled life, including itong natutunan nyo na spiritual breathing, yung inhale and exhale sa ibang mga believers this week. So, dyan nagtatapos ang ating pag-aaral ng Galatians. Next week, magkakaroon tayo ng bagong topic. We're going to have smaller topic next week. Hindi na siya series. And next week, kukunin ko rin yung ganito nyo para doon sa mga nakatapos ng 6 weeks na nandito sila para ma-review namin kung qualified kayo para sa ating incentive program. At sana, kung meron kayong mga kakilala na hindi pa nakakapunta rito, let's try to invite other people na mahatak nyo sila dito. Okay ba yun? So, can we all stand and pray? Meron ba kayong mga prayer request? Wala na kayong prayer request? Ha?
healing ng pamangkin mo? Cerebral palsy? Okay. More patience sa boss mo. Ano? Anak ng guidance counselor? Ba't ano nangyari? Ano? Sa ICU? Nangangagaw ng buhay? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Ha? Bakit? Hindi niya alam kung bakit? Okay. Okay. Sige, let's pray for them. Meron pa ba ibang pahabol? Ikaw, meron kang prayer request? Ano name mo? Rufa May? Ha? Gumanda yung business. Sino pa? Kung ng trabaho. Yung ano sa'yo? Studies. Okay. Sige, let's bow down our heads and pray. Father God, you truly are good, Lord. Napakabuti mong Panginoon, Lord. At nagpapasalamat kami, Lord, para sa lahat ng mga provisions niyo na binigay sa amin. Lord, most especially, Lord, tong aming sister, si Angelica, Lord. Father, thank you, Lord, so much para sa mga biyayang binigay mo sa kanya, Lord. And truly, Lord, time and time again, you show us, Lord, how faithful you are, how generous you are, Lord. And Father, I thank you, Lord, para sa lahat ng mga taong nandito ngayon, Lord. And I ask, Lord, that you open up our doors, Lord. Na sana, Lord, gamitin mo, Lord, ang aming simbahan para more people can get to know you. Father, I pray for people who are not here, Lord. Father, I pray, Lord, for everything, Lord, that they missed. I pray, Father, na isistir mo po yung puso nila, Lord, na sila ay mamiss nila, Lord, ang inyong salita. Hindi lang, Lord, itong church. At sana, Lord, maisip nilang bumalik, Lord, next week. Father, I uplift to you, Lord, ang mga concerns itong aking dear sister, Lord, si Sister Imelda, Lord. I pray, Father, for business niya, Lord. Na sana, Lord, patuloy ang pag-grow, Lord, ng kanyang business. I also pray, Father, for yung kanyang pamangkin. Pamangkin ba? Si Jessica. Ano kailangan niya ulit? Okay, yan. Lord, I pray, Father, for your healing hand, Lord. You are our Jehovah Rapha, Lord. You are the healer. And I know, Lord, kahit gaano kagrabe, Lord, itong sakit ng cerebral palsy, Lord, I pray, Father, for wisdom sa lahat ng mga doktor na magagamot sa kanya. I pray, Father, for provision, Lord, for the family, Lord. Nakayanin nila, Lord, ang mga medical expenses, Lord. I pray, Father, for na i-bless mo si Imelda wherever she goes, Lord. Because I know, Lord, kung gaano siya kapassionate about serving you, Lord. I pray, Father, for our dear brother, Lord, si Adi. I pray, Father, for extra patience, Lord, para sa kanyang boss. And if it's truly your will, Lord, na makahanap sila, Lord, ng titirhan, I pray, Father, Lord, na bigyan mo sila ng isang place na mas malaki kaysa dun sa currently tinitiran nila. I pray, Father, for protection, Lord, na yung mga tao nakapaligid sa kanila, hindi sila gugulangan. I pray, Father, for strength para sa mga faith nila, silang dalawa, Lord, ni Ash. I pray, Father, for provision para sa makakain nila pang araw-araw, especially, Lord, during days na nadadelay, Lord, ang sweldo. I pray, Father, for yung concerns, Lord, nitong si Brother Ray. I pray, Father, for the anak ng kanilang guidance counselor, Lord. And, Lord, I pray, Father, Lord, na sana, Lord, ma-heal itong batang to, Lord, na nasa ICU. And I pray, Father, for Angel. Thank you, Lord, for the job na siya ay dinadagsa, Lord, ng mga job offers. And I pray, Father, for wisdom na sana malaman niya, ano ba talaga, Lord, yung tunay na gusto mong trabaho para sa kanya. Protektahan mo siya, Lord, na kahit magkaroon siya ng trabaho, na magsa-start na siya, Lord, this coming week, na sana ay makapunta pa rin siya, Lord. Ayaw niyang malayo sa inyo. Na sana itong kanyang pagbabago sa kanyang buhay ay tuloy-tuloy na. And Father, I pray, Lord, for everybody here, Lord, na nakinig dito sa series of Galatians, whether makakompleto man sila or isang session lang ina-attend nila, I pray, Father, na itong na-pick up nila, Lord, sa series na to, ay matutulungan kami, Lord, so that we can bear fruit. Itong fruits of the Holy Spirit namin. And Father, I pray na sana, Lord, patuloy mong gamitin ang aming simbahan, Lord, so that your message can be sent out. Bigyan mo ko, Lord, ng wisdom para malaman ko, Lord, ang mga next steps. And I pray, Lord, for the message next week. I pray, Father, para sa lahat ng mga outreach events namin dito. Itong aming dental mission,
itong aming anniversary on December 2. Even yung play namin, Lord, next week, Lord. Sana, Lord, may mapulot kami, Lord, sa mga mapapanood namin. So, Lord, maraming salamat for this time. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.